Uh, sa totoo lang, I just want to be honest. Medyo nag-i-struggle ako doon sa tema. Paano ko ipipresent sa inyo? Kasi ang tema natin ngayong buwan na ito ay patungkol sa pagbibigay. Yeah? Nung nakaraang linggo, iba yung ating approach pagdating sa pagbibigay. It's totally different. Dahil we don't discuss giving in the church. Giving in the context of reminding you, okay, ulitin ko ha, ayokong mag-remind ng giving sa inyo in the context of the need of the church. Hindi po yon. Ayoko pong, kaya yung aking mga magulang at mga tito, tita, lolo na pastor, takot na takot sila kapag dating sa giving. Ngayong mga generation na po, sa akin, ay hindi na ako natatakot kasi I give my tithes faithfully. We give our tithes faithfully. And we give our offering above the expectation. Kasi kung hindi ho namin gagawin, yung ganitong kalaking church, mahirap po i-maintain. Liwanag? So, nasabi ko naman sa inyo, one time, bakit kami ang sarap ng buhay namin sa Rojas eh. Doon din kami magbibigay ng tithes. Kaya lang, hindi ka mapupwersang kumilos at gumawa o mag-repair. Sabi ko kay Christian, dahil kasama ko si Christian, we were doing repair for how many months already. Puro repair po ang ginagawa ko dito sa church. Bilang isang arkitekto, ma-pride ako. Yung yabang ko pala dati, tinanggal ni Lord. Kasi mayabang ako eh. Dahil arkitekto nga, lahat ng arkitekto mayayabang eh. Mataas lipad. Hindi naman. Kayo naman. Parang, yung isa naman check. Hindi po, siyempre, kubari, ayoko nang humawak ng mga tools o ganyan. No? But eventually, lahat po ng oras ko ay nakahawak ako and doing things in the church. Kaya nga, ang pastor, sabi ni Pastor James, ang hindi na lang niya nagagawa ay, ano ang hindi nagagawa ng pastor? Hindi magpaanak. Yun na lang ang hindi namin magawa. Kasi kapag nag-pray ka ng may sakit, in Jesus' name mo, gagaling. Yung mga pinagpipray ko naman pagka in Jesus' name ko, namamatay. So, ganun. Ilang beses na akong nag-pray ng pasyente sa hospital, nung pinag-pray ko, namatay. Kaya nung ako magbo-volunteer na magpipray sa kanila, Pastor, may nag-pray na po sa aming pasyente. Ayaw na nila. Na ako po ang magpipray. So, binhi. Mainam ho na malaman natin ang kahalagahan ho ng binhi. Nailiwanag natin na nung nakaraan na ang binhi po ay walang iba kundi ang ating Panginoon. He was the seed. Nabanggit ko rin nung nakaraan that we have Abraham as the seed o yung kanyang anak na si Isaac is the seed. Dahil pinangako ng Diyos ang pagpapala sa lahat ng tao dito sa mundo, since then until now, ay mapagpapala sa pamamagitan ng isang binhi. At ang binhing ito, walang iba kundi si Isaac. May pangako ang Panginoon na ang binhing ito ay mahalin tulad sa dami ng mga buhangin sa karagatan. Which is now, it is happening. And ngayon po ay nasa 8+ billion tao na po dito sa buong mundo. So now, gusto ko kayong dalhin muli sa isang perspective. Para ho, yung ating pag-aaral ay hindi lang ako magpabasa ng mga notes. Hindi po. My goal is, kahit na isang verse lang ang naintindihan natin, at ito ay pwede nating gawing buhay araw-araw. Sa mga nag-a-attend ng PLD everyday, ako po ay habang nagtuturo,
lalo akong natututo. Dahil may mga revelation na ipinakikita ang Diyos sa ugnayan ko sa ating Panginoon. At yun naman ang naibabahagi ko sa inyo. Which is yung aking confidence to teach pagka may revelation ng Panginoon. Maganda kaysa yung hindi na nangungusap ang ating Panginoon. So, bibigyan ko uli kayo ng a perspective, or I'm gonna lay another foundation. Doon nakapag-lay na po ako ng foundation last week. At araw-araw sa PLD. Kaya, I want you to join PLD every day. Iba talaga kapag kayong araw-araw nating pinagbubulay-bulayan ng salita ng Diyos. At malalaman natin paano natin ito i-apply sa ating mga buhay. Alright? So, kanina pinatayo ko na kayo, hindi na kayo tatayo. We usually give honor to the Word of God. Ayan. Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. For by it the elders obtain a good testimony. Let us pray. Lord, we thank you for your word. In Jesus' name, amen. Mahalaga po sa ating makuha ang konsepto ng pagbibigay kapag ganito ang ating approach. We go to the Word of God and look at what faith is all about. Hindi magiging issue ang pagbibigay kapag may tamang pananaw at maturity ang isang tao. Kapag meron ka ng maturity, tama yung edad, spiritually, tama na rin. I mean, physically, tama yung edad. Mayroon namang mga bata, but the understanding and the faith they had ay iba na ho ang level. So ngayon, titignan ho natin dito para ho yung susunod nating mga action when it comes to giving, not just finances. Ladies and gentlemen, the principle of the Bible is not about giving. It is about the seed and the harvest. Nagbigay siya ng batas patungkol sa pagbibigay at ikapo. Ibinigay niya ito sa kanyang mga piniling bayan at piniling tao. Ito ay mga Israelites. At inutusan sila para yung kanilang templo ay mapanatili ang paninilbihan ng mga nagsuserve. Marami ho kasing ministry nung araw. Meron lang ang kanyang ministry ay isa lang siya. Ang ministry niya, alagaan lang yung halaman na ito. In the temple. Yun lang ang gagawin niya. No, wag ka lang kukuha pa ng ibang role. Kasi merong excellence. Salamat sa naglagay dito. Kahapon, laylay na. Pero ngayon nabuhay. Binuhat-buhat namin ito ni Camille. Parang nagpapaalam na po ako sa buhay. Ganun sa, alam mo yun, nung nalaylay ng isang buwan, nakaganon na siya. Pero natubigan, nabuhay. And then, many other ministry, o many other activity. Kagaya dito sa atin, may kanya-kanya tayong trabaho, kagaya ng ating media, ating music ministry. And then, yung mga naglilinis. Palakpakan nga natin yung mga naglinis kahapon. Thank you. Salamat to sa inyong buhay. Naglinis na, sila pa ang nagpamerienda. Okay. Now, the meaning or the right meaning of faith ay ito po talagang Hebrew chapter 11 verse 1. Nabanggit ko ito kagabi na faith is the substance. Take note of this substance. When you talk about substance, this is something about the importance. May value. Yan ang ibig sabihin ng substance. Kapag tatanungin kita, what is the substance of your faith? All right.
nung makakausap ko kagabi, alam ninyo ang substance. Now, let's go to the meaning from online dictionary, ang ibig sabihin ng substance. Ito po. Number 3, actually number 1 yan. Pero yung pagka pinag-uusapan natin ay science o physics, yan ho yung kanyang termino. But let's go to the right meaning. Okay? Ang sabi niya, the quality of being important. Yung substance is the quality of being important, valid, and or significant. Now, balikan natin yung faith. Yung faith mo ba may pinangahawakan niyang isang bagay na very significant? Kaya kapag ibabase natin doon sa giving, mababaw masyado. Sobrang babaw naman yun. Pupunta ka ba sa church kasi may significant yung aking faith. Yung faith nakabase ito, pag nagbigay ako, makakatanggap ako. Mababaw yun. Kaya nga po, last Sunday, inelevate ko na yung understanding about giving because in the Bible, it talks about giving, pero hindi ito yung kanyang focus. Ang focus ng Panginoon, still, the substance. Na yung substance na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Hindi siya substance, but I mean, when a person, kapag ako ay nanampalataya sa Diyos, yung substance ng aking pinangahawakan ay walang iba kundi yung kapangyarihan at pangako ng Diyos. So, the substance that we were talking at sinasabi dito sa Hebrew chapter 11 is the substance is the promise. Sino yung promise? Ang Panginoon mismo. What is the substance of your faith? It is Jesus Christ. Okay. Bakit? Kasi siya yung aking inaasahan. That is what we hope for. For the things that we hope for. Meron akong pinangahawakang valid, important, and very significant, vital, because I am hoping for something that I cannot see. But there is an evidence. Ano yung evidence na ito? Yung evidence is the result of the people who have worked before, who had faith before, like Abraham, like David. Paul. Lupit ng kanilang mga substance. At meron silang evidence of the things not seen. And then verse 2, for by it the elders obtained good testimony. Why? Bakit? Bakit po? Because they have the substance. May substance ang kanilang pananampalataya. May substance ang kanilang pang-araw-araw. So kung titignan natin ito, that verse alone, itong verse pa lang na ito, kaya na nating mabuhay na tama ang pananaw when it comes to daily living. Pag sinabi nating daily living, pag ikaw ay mamimili sa palengke o magtitinda sa palengke, pupunta ka sa anumang lugar, anumang negosyo, kapag ito ang daladala mo, then you can exercise the substance. Ano yun? Meron kang inaasahan. Anumang transaksyon. Pagbebenta. Meron lang kasing nagbebenta na. Kasi nagbenta rin kami ng gulay nung araw with my mom, si Mami Camila. Pero siya ang nagbebenta. Kaya yung binibenta naming gulay, alas 7 pa lang, ubos na. Oo. Bakit? Tama ang presyo. Ay, utong. Ay, ano ba? Sitaw. Ay, bili kayo ng sitaw. Oo. 10 piso, repet. Ano ba yung repet? 10 piso, repet. 10 piso po ito. Kaya lang, ang piso lang ho sa akin. Sinungaling. Piso daw. 3 naman, brad. Kaya lang, alam mo yon, yung konti lang ang kita ko dito. Ganun, may mga ganun din ba kayo? Kaya minsan, we have to exercise our faith. Kahit
sa mga simpleng bagay, any transactions, pagdating din sa school, pagdating din sa pag-aaral, pagdating sa anumang klaseng negosyo, the substance must be exercised. Okay? Move tayo. At least meron tayong foundation. Kaya yung pagbibigay, yung tunay na mananampalataya, hindi talaga siya madamot. Hindi. Bakit? Because of the substance of your faith. Hindi issue dapat sa church ang pagbibigay. Hindi rin issue yung church sa church, yung kapag nagbigay ka, dapat malaman ng tao. Ay, hindi ho natin gagawin yun. Pero kung kinakailangan to encourage you and challenge you, I, as your pastor, will do it. Yeah? Okay? Tuloy na po tayo. Naintindihan na ninyo na ito po yung mahalaga sa atin when we exercise our faith. Okay. Now, when we exercise our faith, Romans chapter 8, umpisa sa 28, binasa din ito natin noong nakaraan. We know that in all things, God worked for those who love Him. Hindi pwedeng maghiwalay kasi itong Hebrew at saka Roma eh. Dahil, sabihin na natin, iisa ang tema niya eh. Those who love Him and have been called according to His purpose. Yung kanyang pagmamahal, yung pagmamahal natin sa ating Diyos, ito po, ay ano po yan? Yan ang substance. Maliwanag? Ulit. Okay. We know, alam namin that in all things, ibig sabihin, araw-araw at lahat ng bagay, in all things, God is working for the good of those who have faith in Him. Faith without action is dead. Patay. So when you talk about having faith in God, so you love Him. When you love Him without putting it into action is dead and there is no faith in it. Tatagalugin ko na, doktora. Okay, tatagalugin ko. Tignan niya ako. English na naman. Yung NDS, English, naintindihan nga nila eh. Alright. Ulitin ko, we know that in all things, God worked for the good. For the good. Gagawin ng Diyos lahat para sa Kanyang kapakanan pa rin and for the good of those who have faith in Him. Kaya niya ginamit ito si Apostol Pablo, it's no longer faith but love, because love conquers everything, and love, kapag ikaw ay nagmahal at mahal mo ang Diyos, hindi ka madamot. Amen? Hinihiwalay mo na. Halimbawa, natanggap mo na yung sweldo mo. 10%, Lord, sa inyo na talaga to. Bago nagbayad lahat. Why? Because you love Him and you have faith in Him. You know? Kaya kung ang ikukot kong verse ay Malakay 3:10, nakakasuka na yan, pastor. Totoo naman, ako masusuka din. But loving God and loving Him and putting our faith into action ay malaking bagay. Yeah? When we love Him at tuloy-tuloy ito araw-araw, then yung Kanyang layunin sa ating buhay may nangyayari dahil God works for the good. He is working for the good of those who trust Him. Right. Amen? Yung ibag suy-suyab damutin. Ay, huwag naman ganun. Huwag mo na ipahalata. Parang, alam mo yung pipigilan mo, pagkatapos lalabas yung luha mo dito, ganun, pwede yun. Pumalakpak mo na sa Panginoon!
For those God foreknew, He also predestined. Sa Tagalog, ay itinalaga na ng Diyos. Pinili ka na eh. Ito yung aming pinag-uusapan nung nakarang araw. Medyo may debate kami sa bahay. Dahil etong predestination. Pagka sinabi natin, dadakamatin ko ito, tatalakayin natin itong predestination. Pagka natapos natin itong month na ito, mahalaga ho kasi ito. Kasi dito pa lang, tutugunin na ng Diyos yung mga question ninyo. For those God foreknew, He already predestined them. Ikaw, kayo, bakit ka pa magbibitiw sa Panginoon? Napakabuti niya. So, ngayon, magdidetermine yan sa ating buhay araw-araw. Unfaithful? Ako si Lord faithful. Hello. Okay. Sige na. Masama tingin nyo sa akin. Ulitin ko, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among the many brothers and sisters. Number 30. And those He predestined, lahat tayo, kapatid, nasa likod ng mga anak, andito sa harap, you are predestined and you were called. Those He called, He also justified. Ito, naituro ito ni Pastor James 2018 at 2019, maalala ko, na kapag ka ikaw ay pinili ng Diyos, at pinili ka na, you were chosen, lahat sa dami ng tao, you were picked up, you were chosen, pinili ka niya, and you were predestined. You were chosen. Piling-pili ka na, kaya nga, tayo ay Pilipino, piling-pili na, pinino pa. Buhusan ko kaya kayo ng tubig. Wala man lang karispa-response. Piling-pili na, pinino pa, kaya Pilipino. Ipaglaban. Ay, iba naman yun. He called, He also justified. And, kapatid, pagka tinabi mo ng glorified, oh my, wala akong karapatan para gawing tanyag ng Panginoon. Alam niyo po, pagdating natin sa langit, ipagmamalaki tayo ng Diyos. Yung kanyang kadakilaan, yung kanyang glory, gusto niyang maiparanas sa atin. When we get there into heaven, at ipapakilala tayo, Father, these are my faithful people that I died for. Binigay ko buhay ko sa kanila. Tanggapin niyo ho sila. Here we are. And here they are. I offer them to you. You will be judged. Mahuhusgahan tayo. O sige na, mahusgahan ka na. Parang, pakikita sa iyo ng Lord yung video mula nung ikaw ay nagkaroon ng nag-isip, and then lahat ng kalokohan, kabutihan. Puro kalokohan, kabutihan, isa, kalokohan, kabutihan, isa, kalokohan, kabutihan, isa. Pero I justified you. Kuha nyo yun? Kasi nga, sa isang araw, sa totoo lang, isang araw, ang pinag-uusapan natin, meron kayang araw na hindi ako nag-isip ng negatibo? Sino po yung sa inyo, isang araw walang negative na isip? Walang negative. Hindi, nanaginip pa nga eh. Nanaginip, merong gano'n kakatakot. Wala po. Sa atin, when you met people, pagka nakihalubilo ka sa tao, lahat negative yun. Nakita mo pa lang yung anak mo. Yung asawa mo. Negative. Pero masaya, alam mo yun? Alam mo, doktora, negative. Grabe ka talaga, oy. So, sa totoo lang, that's why, etong versikulo na ito, i-predestined na tayo, itinalaga na tayo ng Diyos, na tayo ay maging Kanya kahit pumapalpak tayo. Kaya po si Francisco Balagtas, nagtawag ho kami nung isang araw. Tinawagan niya ako, kaklase ko ito. Pastor ho ito.
Aba, ang lupit ho niya. Sabi niya, pre, kaklase ko ito. Pre, sabi niya, nalaman ko, pastor ka, kumustahan na kami. Ako, meron akong church, sabi ni Francisco Balagtas. Pero, nasa online lang ako. Ang dami kong audience. Nagpapadala din sila ng kanilang mga love gift. Pero nandun lang sa online. Ang ganda kanyang studio. At dun sa kanyang studio, doon lang ho siya kumikilos every day may devotion siya. And then pagdating ng linggo, ang dami niyang mga audience from different churches. Etong si Francisco Balagtas. Kaya kapag nagturo siya kung ano yung susundin, ano yung ituturo ni Francisco Balagtas, ay sinusunod ng mga tao. Kaya minsan maraming nahuhumaling at nalulokong mga tao sapagkat itong mga online, hindi na daw sila mag-church kasi nandyan si Francisco Balagtas. Kilala nyo? Pastor Francisco Balagtas. May church siya. Ang mga membro niya, membro din ng mga iba't ibang mga churches. Si Francisco Balagtas. Nagtuturo siya kung minsan pinaniniwalaan na at sasabihin, lalapit sa akin, sabi ni Francisco Balagtas, ganito daw ang turo. Matawagan nga si Francisco Balagtas, patayin kaya kita. Inop ko na yung cellphone ko. Tinanggal ko talaga si Francisco Balagtas. Wala na. Mag-iingat. Kasi si Francisco Balagtas, ang kanyang tema ay sirain ang iglesia. Hindi lahat ng pinipreach ni Francisco Balagtas ay tama. Kaya meron tayong Sunday, I am teaching you. Kaya kapag na-meet nyo si Francisco Balagtas, sabihin nyo, may Armalite si BBL. Gusto ko siyang baril-barilin. Dahil ang mga tao hindi natuto na saliksikin ng salita ng Diyos. They go to this church ni Francisco Balagtas at doon na sila humihigop. Wala nang pagsasaliksik. Kaya sabi ni Salmista David, Lord, indulin ko sa dito'y pusok. Tapnon maikat ko man ni Francisco Balagtas. I trust you. I hide your words in my heart, that I may not be derailed. If I will be derailed, then I will commit sin and trust other people than trusting you. Kaya mag-ingat kayo kay Francisco Balagtas. Kung kaya niyong patayin niyo na siya ngayon din. Alright? Kaya mairaw, palitan natin ito ng kaya nagtuturo dyan, poging-pogi. Ewan ko lang sa inyo. Pero kilala ko siya. Guwapo siya, di ba, Pastor James? Isa ka rin. May baril ka ba? Joke lang. Alright? Tuloy na po tayo. Kaya ako hinihimay-himay na ganito para maunawaan natin that every Sunday we grow, and we grow. Hindi pagka tayo ay naging matibay, wala na hong, ibig sabihin, wala nang problema na hindi natin makakayanan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So, ituturo ko ito Monday ng gabi. Pwede ba ang gawin ninyo? Kasi 30 minutes lang yung ating araw-araw na PLD. We have daily communion. And minsan, yung kape, kasi nga, kailangan may color yung kopa. Yung kape na ibinigay, sobra naman ng pait. Parang, pag ininom mo, I drink the blood of Jesus. Dapat masaya naman. Alam mo yun? Okay. Sige, punta na tayo. 4 lang ho na bagay ang titignan natin. What is faith?
Anong lesson ito? Faith is faith. Lesson 5. Oy, makinig mga nag-NDS. Faith is faith when? Ulit. Faith is faith when? Oh, iba. Oh, pare-pareho. You know Jesus. Faith is faith when we know Him. Tama po yun. Kaya kayo na nag-NDS, congratulations. Naintindihan ninyo kung bakit kayo nananampalataya. Now, let's focus on this. Faith is the language of God. Alright. Lingwahe ito ng Panginoon. Paano natin ito mabibigyan ng magandang illustration? Let's watch this. Lights off nga mga iho. Maganda pala pagka ganyan. Dapat doon sa gitna, patayin na. Yung other video. Yung babae. He's coming! He's here! Look! Jesus! Jesus! I beg you to save my only daughter. Sir, have mercy. She's only 12 years old and dying. Please, please, come with me. If I can only touch his robe, I will be healed. Jairus, I'm sorry. Leave him alone, Jairus. Jesus! Your daughter has died. Don't bother the teacher any longer. Don't be afraid. Only believe and she will be well. Only believe and she will be well. Who touched me? Someone touched me, for I knew it when power went out of me. It was I who touched you. I have suffered for 12 years with bleeding. I spent all I had on doctors who could do nothing. But when my fingers touched your robe, I was healed. Daughter, your faith has made you well. Go in peace. Go in peace. Thank you. He called her daughter? Yes, someone who had been unclean for 12 years according to our laws. He saw her shame and restored her honor. I don't know which brings greater healing, Jesus' power or His compassion. Okay. Ayan, okay na. Okay yan. Huwag nyo nang i-on dito para maganda. Hindi ko nakikita yung natutulog. Joke lang. Okay, pakilipat. Pakilipat. Pwede? Pwede na? Alright. Napakaganda ng kwento. Ano po yung ating number 1? Ano? Number 1? Faith is the language of God. Tingnan natin. Basahin natin.
Para maunawaan natin yung kwento, no? Kasi, siyempre, English na naman ito. Ano ba kayo? At once Jesus realized that power had gone out from him. Wow! Uy! Philip! Andrew! Bakit po? May humipo sa akin. May humawak. Ano ba naman kayo, boss? Sa ang daming tao na kumikilos. Hindi! May kumilos. May lumabas sa aking kapangyarihan. And then, who touched my clothes? Sabi niya, sino? Kaya nakita niyo yung babae, parang, uy, bawal pala. Ang tagal ko nang hinahanap ito. Sabi nila, nagpapagaling siya. Ganun. Tapos, sino ang humawak sa akin? Kaya sabi, naku ba naman, Lord, you see people are crowding against you. His disciples answered. Yung mga disciple pa niya, yung mga assistant pastor. Ano ba? And yet you can ask, who touched me? Sino? But Jesus kept looking around to see who had done it. Sino kaya dito? Hanap siya eh. Pero siyempre movie yun. Pag ita-translate ko, talagang hinanap niya. Sa dami, hindi ho ganun ang tao. Ang tao po ay libo-libo na sumasama sa ating Panginoon dahil may mga nangyari at may naganap na himala at gusto nilang makakita. Hinahabol nila ito. Following Jesus becomes their lifestyle at yung kanilang pananampalataya sa Diyos na dati na wala na bumabalik because of the things that God is doing and because of the language of God. Matagal na walang lingwahe ang Panginoon during the time. Then the woman, knowing what had happened to her, came and fell. Naku po, Lord. Sabi niya, nakita nyo na, ako po yun. Naku, takot na takot. Kasi sino? Hindi naman siya ganun. Kaya lang natakot lang siya. Parang, ang iniisip niya kasi, parang, ganun, laylayan lang. Ay, ito pala. Parang, nakita nyo, nahawakan lang niyang ganun. Pero yung kanyang faith ay, kapag nahawakan ko ito, gagaling ako. Meron akong substance. There is a substance na kapag nahawakan ko siya, meron akong pinapangahawakan. It is important. It is vital. Nahawakan niya. Power came out. Ito na. Daughter. And then he said, ito pa, trembling with her fear. Natakot siya eh. Kasi actually dun sa ibang mga versions, uy, huwag ka lalapit. Huwag kayo lumapit. Ganun ho kasi ang ano eh. Parang presidente ang ating Panginoon. Iniingatan talaga siya. Kasi nga, umalis na siya sa templo at hinahanap din siya ng mga saserdote at mga pariseo at mga sundalo na gusto nilang patayin ang ating Panginoon. Pero nung nasa crowd siya, hindi mo siya mapapansin. Yung damit ng mga tao at damit niya pareho. Hindi ho kagaya ngayon ng mga politician, ang damit nila mahirap galawin. Hindi mo pa malapitan. Kaya tayo nagagalit sa mga politician na ganun ho ang ugali. And with fear, and told him the whole truth. Alam niyo po, ayun na, yung whole truth. Aba, totoo sa totoo po, kayo naniniwala at sumasampalataya sa inyo. Meron akong faith, meron akong substance. Meron akong pinangahawakang pangako, meron akong pinangahawakang mga nangyari noon na alam ko kapag ito ay gagawin ko dahil ngayon ko lang gagawin, alam ko gagaling ako. I'm telling you the whole truth. Pero sabi ng Panginoon, He said to her, daughter, di ba kanina? Your faith has healed you. Wow. Your faith has healed you. Lingwahe ito ng Diyos.
when you have faith in Him. Hindi lang healing ang ibibigay niya. And the power of God will come out of him because of a person who had faith. Iba ho ito. May giving ba dito? Wala na po. Pero yung babae for 12 years, doon sa itaas na mga verses na ito, sabi niya, nagpadoktor ako, naubos na yung aking pera. Kapatid, minsan, kapag hindi natin na-confess yung ating mga kasalanan, magastos. Uubusin niya ang lahat, kagaya ng babae. Biktima siya, oo. Biktima kaya siya ng kasalanan? Opo. Biktima talaga siya ng kasalanan. But ladies and gentlemen, the moment lalapit ka sa Panginoon at may substance, yung substance na ito, nung nakaraan, ganito ang nangyari. Hinipo nga niya yung bulag. Yung bulag, kumuha siya ng alikabok. Dinuraan niya yung alikabok. And then, Jesus formed it into a mud at ipinahid sa kanyang mata. Pagmulat ng bulag, nakakita. Minsan, pwede ko bang dalhin substance yun? Oo. May nakita kang bulag sa kalsada. Tinupraan mo dati ko. Punas. I have substance! And because of the Bible is the substance of my faith. Halika rito. Ay, pinangupang urdakan. Hindi ka na nga nag-toothbrush, may katay ka pa. And then ano sabi ng Panginoon? Go in peace and be free from your suffering. Kaya ho lahat ito, makikita natin, it is all about putting our faith into action. Siya, ang babaeng ito for 12 years, naghahanap talaga siya. And then she put it into action, ang kanyang pananampalataya. At siya ay gumaling. Amen? Okay. Isang video pa gusto nyo? Tama naman na, kayo naman. Hirap mag-download. Oo. Pangalawa, faith must be present. May faith dapat lahat. Kapag wala ang faith ang tao, impyerno talaga yun. Ganun na lang ho, kasimple ang gagawin natin, ano? Walang faith. Okay. Ganito, iliwanag natin maigi. Baka mamaya magalit si Pastor Jex. Di-share ko to. Ganito po. Halimbawa, nung tayo hindi nakakilala kay Lord, ano? May faith ka? Oo. Di ba? Meron. Oo. Nagsisimba nga ako eh. Pagka nagsisimba nga ako eh. Pag nadaan pa nga ako, para na rin ako nagsimba. Oh, di ba? Ano yung ginagawa niyo ron? Oo. Wala naman yung problema doon sa sign of the cross. It's okay. Ako, magsa-sign of the cross ako. Kaya nga, hindi nyo nakikita. Pag nakapikit kayo, ginaganyan ko kayo. Umayos ka. Ganun. It's not a problem. But that becomes, a ritual na kapag nadaan ka, ganun lang. Anong gagawin nun? Ang kailangan ni Lord, faith that is put into action. Kaya ho yung faith natin, yung ating faith, ampaw ni Santiago, ni Kuya James. Kasi yung inyong faith, pag hindi mo talaga in-exercise ito, wala, patay pa rin. Pero may faith tayo. Liwanag nating maigi to, ha? Kasi pagka may nakadebate kayo, lapitan ninyo si Pastor Francisco Balagtas. Okay? Kung ayaw naman, pumalakpak nga kayo, parang nahihiya naman tuloy ako. Ganito. Manny, halika dito. Pastor Manny. Dito. Diyan. Yan, bilis. Diyan lang. Huwag ka lalapit sa akin. Yung box na yan, tumayo ka dyan.
O huwag kang lalayo dyan. Pagka lumabas ka dyan, bomb. Meron bomb dyan. Tumingin doon at saka yung tayong military, di ba pupunta ka sa PMA? Yung tiyan, ano mo, gano'n mo. Oo. Sino yung dumalaw sa'yo kagabi? Umayos, huwag ngingiti. Tayong maayos. Sabi ko, huwag kang titingin sa akin eh. Crush mo ko? Tayo. Joke lang. Noong God created Manny, let's say si Manny, eto magdidiretso lang ako Si Manny po, ay ALS. Alam niyo yung ALS? ALS. Avelino Lagmay Sr. Junior po, junior. Nag-ALS po siya dahil hindi nga ho niya natapos yung grade 6. So, a good thing ay nakaka-recover siya sa nag-ALS ka na nga dapat mataas na noo mo, dapat mayabang ka na, ALS graduate to, pre. Ganun. When God created him, alam niyo po, doon sa mga binabasa natin for how many years, inilagay niya yung image and likeness of God. Inilagay niya yung pagka-Diyos. And nung lumabas siya kay Belinda, sabi ng Panginoon, wow! This is my image and likeness. Kaya po kapag may ipinanganak, kahit na ipinanganak sa labas, wala hong ipinanganak sa labas. Wala po. When God created any person, kahit na relationship wrong, pag lumabas yung bata, the image and the likeness of God. Kaya lang kailangan ho talagang linisin yung kanyang pagkapanganak. Hindi ho yung nanganak kasi mabaho yun eh. Makilala dapat ng magulang, ilapit sa Diyos. Kaya nung ipinanak si Manny, for example, wow, that's the image and likeness. Nilagay niya na po ang faith sa tao. Meron na. Because that is the image and the likeness. Alright? Kahit na gaano pa kasama ang magulang, ang isang tao, when God created a man and a woman, He created them with the image and the likeness of God. Habang lumalaki, ang role ng magulang, turuan ng anak sa mga bagay na maka-Diyos. Kaya ho ang Pilipinas, relihiyoso. Agad-agad ho yan. Nagsisimba yan. Siya ang gumigising sa magulang, ma, pa, simba na tayo. Hindi, napuwet ako kagabi, may hangover pa ako. Oo, kaya nung nag-hangover na rin pati yung anak. Anak, tara magsimba, may hangover din ako. Wala akong gana. Nanay mo, inaway niya ako kagabi. Naintindihan ninyo? Kaya po, pag lumaki ang isang tao, yung faith na yun, nadidiligan ho yun sa pamamagitan ng alin? Faith comes through hearing and reading. No. Hearing and hearing the Word of God. Kaya po, hindi ako naniniwala na yung mga tao dito sa atin, wala silang pananampalataya. Patay nga lang po. Pero kailangan gisingin sa pamamagitan ng hearing and hearing the Word of God. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, man. Okay. So, dito sa ating pangalawa, without faith, without that faith, imposible. Hindi talaga po pwede. It is impossible. May faith ka pero hindi na-exercise ito. Imposible. You cannot please Him. For he who comes to God must believe, trust,
must believe that He is and that He is a rewarder. Gusto ko sa Tagalog sa Ilocano. Warder. Rewarder. For those who diligently, araw-araw, diligently, nagpi-PLD, araw-araw, He rewards them. Kaya ayokong magbigay. Ang gusto ko, gamitin ko yung aking pananampalataya na may action because He is the rewarder. Hindi niya sinasabing ibigay mo ang inyong okay yun, ikapo. Pag naibigay mo yung ikapo mo, babalik sa'yo siksik, liglig at umaapaw. Wrong. That's wrong. That's theologically wrong. Hindi ho ganun. Kaya ho ang mga simbahan natin nung araw, simbahan ng mga Assemblies of God, at lahat ng mga simbahan namin, ang mga bubong ay pawid. Mali ho ang understanding. But ladies and gentlemen, faith ho talaga ang kailangan. But if you have faith, kagaya ng babae, posible lahat naman. Kaya, may sinasabi ako dun sa aking mga anak na ang pananampalataya po, pagka ikaw ay nanampalataya na, nag-elevate ka na sa following to obeying. Ang following, susunod ka kasi meron kang fina-follow. Paano kung wala na siya? Susunod ka pa ba? Pero kung obedience, kahit wala na siya, you still obey. Following is okay at the first level. At the second, third, fourth, maturity comes in, and then you obey. Pagbibigay, obedience yun. Hindi follow lang. Cornerstone? Aba, tithes yan ang hinihingi nila, kaibigan. Kaya huwag ka na pumunta dyan. O hindi ho ganun. Offering? Offering sila. Hindi po. Yung iba talaga, mabalik pa kaya ako dito sa church na to. Pero kapatid, may pangako tignan mo Burayin natin ulit. At nais kong basahin ninyo. Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Ayun. Rewarder. When you seek Him with all of your heart. And in your seeking, natagpuan mo yung kanyang kadakilan at kabutihan. Then, meron ka ng heart of generosity. You are not following Him. Si Kristo Jesus, sinusundan ko siya. Nag-uubay ako sa Kanya. Bakit? He is a generous God. He gave His life. That's why giving, hindi issue sa akin. Ganun. Amen? Mag-uumpisa pa lang tayo. Pangatlo. Uy, tagumpay. Tandaan nyo yan, Ano yung una? The language of God. Faith. Kinakailangan talaga magkaroon ng bawat isa sa atin. Pangatlo, a way to victory. Now, mainam kasi may mga verses tayo. Basahin ko lang muna ito, In fact, this is love for God. Ito yung pagmamahal sa Diyos. To keep His command. Mahal mo si Lord? Giving, hindi ba? Hindi na. Yung command ni Lord, susundin mo talaga yun. Hindi mo talaga siya mahal kung hindi mo siya sinusundan. Kaya ang termino natin ngayon, giving, pero ibang perspective. It is more in the maturity level of our understanding. And His commands are not. Hindi siya pabigat. Hindi ibig sabihin, ayokong pumunta dyan, maraming bawal dyan, bawal sigarilyo, bawal ang alak, bawal babae, bawal talaga yung mga yun. Hindi pinagbabawal ng cornerstone yun. Bawal yun dahil kasalanan. Mga relasyong bawal, wag nang gawin yun. Wag na po. Mga
mga ugnayang patago. Huwag na, ilabas na lang kasi sa Diyos, wala siyang itinatago. Pag nilantad mo sa Panginoon, lalo niyang pagpapalain. Amen? Amen? Akala ko hindi kayo mag-aamin eh. For everyone born of God overcomes the world. Yung tinatawag ditong born is those who were born in the Spirit. Kanina, patay ang pananampalataya. But when Christ came and God gave us the opportunity and the access, binigyan tayo ng access ng Panginoon na tayo na ngayon ay makakalapit sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ginising yung ating pananampalataya, nagkaroon ngayon ng buhay. We were born. Kaya ang tawag sa atin, born again. Hindi kahiya-hiya na ikaw ay born again. Kapag hindi mo tinatanggap na ikaw ay born again, then you don't have the right to go to heaven. Am I clear? Wala kang karapatan pumunta sa langit at hindi ka rin makakarating. Hindi ka pala born again. Ayun. Ang born again, ano po? To simplify it, it's like repentance. Repentance, ano ibig sabihin ng repentance? A renewed mind. How to renew the mind? Tanggalin mo yung ulo, lagyan mo ng bago. Mahirap gawin yun. Kaya lang, it is a renewal of the mind. That is how to be born again. Dati, masamang isip. Ngayon, iba na ang isip. Bago. You were born in the Spirit. We don't have time for that. Matagal na natin pinag-aaralan yan. And then, for everyone born of God, overcomes the world. Ano yung ino-overcome natin dito sa mundo? Lahat ng ginawa ng kaaway para ikaw ay mapigilang magtagumpay. Lahat. Isipin mo na yan. Aksidente. Sige na. Minsan may nag-offer sa'yo. Muntik na po ako, nag-offer sa akin ng credit line. Tama? Tama ba ako? Credit line na pwede akong umutang ng 1 million. Ang sarap. Anong requirements? Simple lang. Simple lang yung requirements. Aba, ayos. Kung makaka 1 million ako, okay na. Ngayon, ano nangyari? Hindi ko tinanggap kasi nalaman ko yung kanilang mga interest. Lalamunin ako lahat nito. All of these things ay ginagawa ng kaaway para tayo po ay sirain ang buhay. Kaya it is very vital for us to embrace victory. Bakit? This is the victory that overcomes the world, even our faith. Ayan ho. Even in our faith, we can overcome things because in that faith, that is where God moves. Kumikilos ang Panginoon. Ano ba? Asan ba yung ibang notes ko na kinopya ko? Oh, basa. 1, 2, 3, go. Wow! Sa pananampalataya. Kaya nga, yung usapan natin kanina, faith can move God. Ayun, nakita natin. Kumilos ang Diyos. Kumikilos ang Diyos sa may pananampalataya. Para mong sinasabi, inuutusan mo yung kapangyarihan ng Panginoon. Batas ng Diyos yun. Hindi pwedeng kontrahin ng Panginoon because God created the law of faith. Yung pananampalataya, kapag ka may pananampalataya ka, malinis, pure ang inyong pananampalataya, dalisay, nakikita naman sa inyong buhay, you are seeking Him diligently at hinahanap mo talaga ang katuwiran, then ang langit kikilos dahil lang sa isang tao nananampalataya. Palakpakan natin ang Panginoon. And then lastly, eto na po. Let's watch this video. Video. Manood tayo ng video. Alam nyo na ito. Pero magandang ipaalala ulit.
Yeah? Napanood na natin ito 2 beses, 3 beses yata. Sige. I will not worship that. No! With all our hearts we follow you. Bow your heads! And seek your presence. With all my heart I follow you. I fear you. I seek your presence. Bring them! Oh, my friends, your faith will be tested now. Daniel! What's wrong with them? Why will your friends not bow to me? I assure you, sire, they will serve you faithfully. You see a all their lives, lifestyle? as I will, but... As a lifestyle of faith. But they won't only worship God. I will make them bow. With all our heart we follow you. We fear you. We seek your presence. With all our heart we follow you. We seek your presence. When we wish to bend something that is hard and unyielding, what do we do with it? We put it into the fire. Majesty, take him! We fear you, and we seek your presence. Burn them! Majesty, no! Burn them! What? No! Bring oil! Come! Fire! Bring me fire! Hear my cry. The cords of death entangle me. The anguish of the grave consumes me. Do not ignore my tears. I am overcome by sorrow. I call upon the name of the Lord. Lord, save My enemies will be doomed. They will turn back in shame. Why do they not burn? People of Judah, rise!
God is with us. He's with us. God is with us. Palakpakan natin ang Panginoon. Come on. That is the lifestyle of faith. Sinasabuhay sa gitna ng hamon, sa gitna ng katotohanan, kasi katotohanan mo ito. Na maaaring hahamunin ka sa iyong tunay na pagsunod. That explains itself. Nakaharap ka ba sa ganun? May pagkakataon bang humarap ka sa ganung klaseng hamon? Na kailangan mo talagang tayuan at sabihin, Lord, I will follow you. Anong area merong ganun sa buhay ninyo? Pwede ba natin gawing personal ito? Well, ito, siyempre ang ganda nga nung ating mga notes, ano? These are notes. Lingwahe kasi ng Diyos yan, eh. Kapag ka wala ito sa anyone else, malaki problema. So, kailangan pala lahat ng tao meron ito. And then, itong magbibigay ng tagumpay dahil naging lifestyle na siya. Ngayon, ang tema natin ay giving. Sawang-sawa na po ako dyan. Ayoko na pong i-discuss ang giving. I am telling you, mga kapatid, pagka nag-pray kayo sa giving, huwag nyo nang gamitin yung Malakay 3:10 at yung libro ng Korinto. Hindi ho yan ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Panginoon, sumusunod pa tayo. Are we living faith? Do we have a lifestyle of faith? Kaya ho, sa mga susunod na araw, hindi tayo sasablay because we live by faith and not by what we see. We live in a daily basis by faith because we have a substance. May pangako si Lord. Si Shadrach, Meshach, and Abednego, the substance of their faith is the promises that I will never leave you nor forsake you. Ganyan din ho ang gagawin ni Lord. Hinihiling ko yung aking team to come. And I want you ngayong umagang ito. Nangihina yung pananampalataya mo. What we will do, we come to Him. Sabihin mo, Panginoon, maaring na-discharge ako. Paki-charge nga ako yung aking pananampalataya. I want the power of the Holy Spirit. Gusto ko siya. Nais kong mapagtibay muli. Nais kong magkaroon ng tamang direksyon. Magkaroon ako ng tamang pananaw patungkol sa aking buhay bilang isang mananampalataya. Maaari kang yumuko and meditate today. Where are you? Asan yung pagtitiwala mo sa Diyos? Where do you put your trust? Where do you put your trust? I repeat, saan nakalagak ang inyong tiwala?
Do you put your trust in money? Do you put your trust in your spouse? Do you put your trust in the manager? Do you put your trust in someone else? Where do you put your trust? Panginoon, maraming salamat po sa kapangyarihan ng inyong mga salita. Totoo nga ho na wala kaming magagawa at hindi namin kayang i-please ang Panginoon without faith. And so we want to have that faith. Yung kabuuan ng aming buhay, kabuuan ng aking puso, ikaw naman yung aking Panginoon at ikaw naman yung kabuuan of all the things. Ikaw po. Hindi lang ikaw yung substance. Yung salita ninyo is the substance that I can hold on. Let's all stand. Awitin natin ang awitin ito as we reflect on the Word of God today. Awitin natin po yung ating kanta kanina. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo. Sing it with me. I wanted to, siyempre gusto kong kausapin. Ikaw na wala pa talagang ugnayan. Wala pa talagang, hindi mo na-umpisa yung tamang relationship. But today, masasabi mo na, oo nga pala, kailangan ko pala yung pananampalataya. Kailangan ko pala yung substance. Kailangan ko yung salita ng Diyos. Ulitin ko, kapatid, walang pwedeng
makalapit sa paanan ng Diyos. And you cannot please Him without faith in Him. At hindi lang faith ito, but faith in action. Ngayon, why do we put that into action? Ngayon sabihin mo, Pastor, tama ka. Hindi naging maayos ang buhay ko kamakailan. Pero salamat dahil meron palang pag-asa. O kapatid, yung awit, sabi niya, ang buhay ko, tinubos ng Panginoon. Totoo. Tinubos ni Lord ang buhay natin. Tinubos mo. Dati sa Diablo ang buhay natin. But now, we were ransomed. He paid the penalty. Ano lang ang gagawin mo? Kaya gawin mo lang. Lord, isusuko ko nga yung buhay ko. Alright. Hindi kita tatawagin dito sa harapan. Nagkukunti naman tayo. What I want you to do, right where you are, sa kinatatayuan mo, mananalangin tayo, sasamahan kita. Para yung activation ng inyong faith, magaganap ngayon. At hindi ka na mag-aalangan. Hindi ka na mag-aalinlangan. Nandito kami makakatulong sa iyo. Family, relationship. Here we are. Nandito po kami. I want you to bow your head. Nakikinig ka sa akin, kapatid. Sumunod ka sa isang simpleng panalangin. Sabihin mo, Panginoong Jesus, salamat sa pananampalataya. Kinakailangan pala na meron akong pananampalataya na kumikilos. Ngayon, ako ay nagtitiwala sa inyo, Panginoon. Mula ngayon, susunod na ako sa inyo. Lord, linisin mo ang aking buhay. At ngayon, malaya na kayo na kumilos sa aking isipan, sa aking puso. Lahat ng plano ko, Panginoon, sinusuko ko na sa inyo. At yung plano mo ang aking susundin. Panginoon, inaanyayahan kita. Ikaw na ang aking Diyos at Panginoon ng aking buhay. Wala nang karapatan ang Satanas sa aking buhay. Dahil si Kristo Jesus ang maghahari sa aking puso at isipan. Maraming salamat sa katagumpayan. Ako na lamang ang mananalangin, Panginoon. Narito ang kapatid na ito. Nanalangin siya ng pananalangin upang ma-activate ang kanyang pananampalataya. Thank you. Inirehistro ko po, Panginoon, ang kanyang pangalan. Lord, with the passport of heaven, na meron siyang access, may susi siya sa kalangitan. Dahil sa pananampalataya na may pagsunod, mabubuksan ang durungawan ng langit, and you will bless that person today. In Jesus' name. Thank you for that. Thank you for that. Salamat. Salamat. Sa'yo iaalay ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y tanging sa'yo. Gusto ko mo ang buhay mo. Sa'yo iaalay
pakilipat nga uli ako. Open your eyes. And you move back to my screen. You can. Konektado pa rin ba ako? I want you to see this. Carefully. I want you to see it. Ikaw man ay tumanggap na sa Panginoon, but I want to remind you, paalala ko. Halimbawa, ikaw, alam na kasi niya na ang araw na ito, isusuko ang buhay mo. Alam niya yan. He knew about it. At you were predestined. Itinalaga ka na ng Diyos. Hindi ka sa diablo, ngunit ikaw ay sa Panginoon. Now, paano upang ikaw ay mag-conform, makiayon, mai-align ang inyong buhay sa kanyang image, ang image ng ating Panginoong Jesus. Ang ating Panginoon. Yung image ng ating Panginoon. That He might be the firstborn among the many brothers and sisters. I will explain that later on in the coming days. And those He predestined. Ngayon, you were predestined today. Ikaw man ay bata, ikaw man ay matanda, you were predestined today because He has called you. Hindi asawa mo ang tumawag, hindi kaibigan mo ang tumawag, hindi kung anong pulano ang nag-imbita sa'yo, but He called you. And those He has called, He justified today. You were justified. Ang sinasabi ni Lord, anak, wala kang kasalanan, wala ka nang ginawa, ako na ang lahat. I paid the ransom. Tinubos kita. And those He justified, He will glorify. Saan ito? Ngayon pa lamang, dito pa lamang sa earth, mararanasan na natin ito. And the Lord is very proud of you. Amen? He's very proud. Come on. Sige, palakpakan nyo pang ang glorification will not happen to any company or offices. Sa Panginoon lamang. And He will lift you up. Now, the only thing you need to do is have faith in Him. Have faith in Him. Have faith in Him. Palakpakan natin ang Panginoon. You may be seated. Ngayon, gabi-gabi, ganito ang aming pinag-aaralan. And so what I want you to do, sign up. Sino man yung kinakailangang include your life, include yourself sa ating account para humakasama kayo, mapagtibay ang inyong pananampalataya sa pakikinig ng salita ng Diyos.